sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, nauwi sa barila ng pag-iwas ng isang sasakyan sa police checkpoint sa Calauag, Quezon. Patay ang dalawang sakay ng AUV na kapwa hinihinalang gun for hire. Ating saksihan. Bandang alas 3 ng hapon kanina nang magkaroon ng shootout sa pagitan ng mga operatiba at mga hinihinalang gun for hire sa Calauag, Quezon. Ayon sa Quezon Provincial Police Office, hindi huminto sa police checkpoint sa bahagi ng barangay Sumilang ang dalawang sospek na sakay ng isang AUV. Pagdating doon sa checkpoint, pinapara siya ng ating mga tropa. Hindi siya huminto at nagpaputok sila ng baril kung saan nagkaroon nga ng palitan ng putok. Naabutan ng mga polis ang mga sospek at doon nagpatuloy ang barilan. Nang humupa ang barilan, natagpuan ang dalawang sospek na wala ng buhay. Ang isa hindi na nakalabas ng sasakyan. Ang isa pang sospek natagpuan sa gilid ng highway, bumagsak na may mga tama ng bala. Wala namang nasugatan sa hanay ng mga pulis. Marami siyang kaso, ayun yung tinitignan natin dahil marami siyang mga na-file sa kanya na murder cases. Pero karamihan dyan, winidraw ng complainant at yung iba na-dismiss. Dumating din ng soko sa pinangyarihan ng shootout para magsagawa ng pagsisiyasat. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Na-inquest na ang dalawang lalaking nahulikam na nagnanakaw ng rolyo ng alambre sa umaandar na truck sa Maynila. Saksi, si Salima Refra. Sa kuwang ito sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Maynila noong Martes ng gabi, kita ang mga lalaking isa-isang kumukuha ng mga nakabalot na bagay mula sa isang truck. May punto pang kahit umaandar, patuloy sa pagkuha mula sa truck ang mga lalaki. Kawawa na. Ano yun, parang alambre. Ang dalawang jumper boys sa video natuntun at naaresto ng MPD Station 1 sa Tondo, kaagapay ang mga opisyal ng barangay. Sa tulong na rin ng mga barangay officials, naturo nila yung mga suspect na yon na nagsusugal doon sa tabi ng Mel Lopez Boulevard. Kasi kapag nakahanap na naman sila ng chance, muli na naman silang gagawa ng krimen. Nakakuha tayo sa kanila ng improvised firearms. Natukoy na mga rolyo ng alambre ang mga mistulang gulong na ninakaw mula sa truck. Mismong si Manila Mayor Isko Moreno ang nang-usisa sa mga naaresto. Taga-Caloocan ka pa? Dumayo ka pa rito, walang yaka. Nyatang kita eh. Magkano man nabenta? Okay. O 200. Sa kanila, easy money. Pero kung naibenta yung 200, sa may-ari ng negosyo at sa pahinante, nakawawa naman, at saka driver, kakargo sa kanila yon. Ngayon ko lang po nagawa yan kasi wala pong pangkain. Dinayaw lang din po sa kanila yun eh. Na-inquest na ang dalawa para sa mga reklamong illegal gambling at illegal possession of firearms. May pakiusap naman si Moreno sa mga dumaraan sa Mel Lopez Boulevard. Nananawagan kami sa mga driver, kapag may nakikita kayong insidente na ganito, magbusina kayo sabay-sabay. Magawa tayo ng to call the attention of everyone. No? Kumbaga, tulong-tulong na tayo. Create noise and attract and get the attention of our enforcement unit. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra ng inyong saksi. Malapit lang sa itinayong flood control project pero problema pa rin ang pagbaha para sa ilang taga Valenzuela. Sa isang barangay roon, matatagpuan ang dalawang pinakamahal na flood control project sa Metro Manila, batay sa sumbong sa Pangulo website. Saksi, si Marie Zumali. Sa tuwing hahagupit ang bagyo o habagat, isang lungsod ng Valenzuela sa agad na binabaha. Kaya ang pamahalaan may mga itinayo ng flood mitigation facility kabilang ang pumping station na ito at river wall sa barangay Venteriales sa Valenzuela. Base sa sumbong sa Pangulo.ph, ang pumping station na ito ay natapos itayo noong 2024 at nagkakahalaga ng mahigit 234 million pesos. Naunang matapos itayo ang river wall o road dike na ito noong 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 200 million pesos. Ang dalawang proyektong ito ang lumalabas na dalawang pinakamahal na flood control projects sa NCR.
Pero sa kabila ng malaking pondong inilaan, reklamo ng mga residenteng nakatira sa may tabing ilog, nakatabi lang din ng itinayong pumping station at river wall, tuloy ang pagbaha sa kanilang lugar. Sa dalas nga raw ng baha, kita pa ang bakas na iniwan ng tubig sa kanilang mga pintuan gaya sa bahay ni Elda. Pag umuulan dito, hindi na po nawawala sa amin yung babahain talaga kami. Siyempre po may kaba, tapos lagi namin nasasabi na, anong naman ang silbi ng ano na yan? Ng pumping parang mas mabilis po ngayon tumaas yung tubig. Sa akin po panghihinayang kasi yung ginastos na sobrang laki, wala ring silbi na naitulong sa aming mga tao dito. Mas lumala pa. Ibig sabihin, gumastos ng wala, useless. Yung ginastos, hindi naman namin napakinabangan, lalo lang kaming nahirapan. Pag umulan na, ayan na, babaha na, nakakatakot na, papasok na sa loob ng bahay. Matagal pong umupa sa loob ng bahay yung baha. Pero dinipensahan ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang mga proyektong ito. Ang na-notice ko nandito na mas mataas po ang high tide na ngayon sa nangyayari, no? Mas ang rainfall natin is double, triple the number, no? So, in Valenzuela naman po, masasabi ko wala po tayong tulad ng mga lumalabas sa balita ngayon na ghost projects, no? Everything was funded, everything was ginagamit ho. Hindi perfect, I admit, but this will mitigate. Yung flood wall na nakita nyo ho, talagang ang laking protection po yan sa amin. Maging ang DPWH NCR, kumpiyansang walang sabit ang kanilang mga flood control project. From 2022 to 2025 po, there's a total of 1,692 projects po na flood control dito sa NCR. Malaki yung improvement kasi although nagbaha sa ibang areas, mabilis yung pagbaba niya. May mga areas din naman po na dating binabaha na ngayon hindi na. Pipirma ng Memorandum of Agreement ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela at UP Resilience Institute para makapagtayo rin ng drainage at flood master plan sa susunod na 3 taon para makatulong daw sa malaking problema ng pagbaha sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mahigit 12,000 kilo ng double dead na karne ang nasamsam sa Marilao, Bulacan. Arestado ang 7 individual na nagkakarga ng hot meat sa truck. Saksi, si Marisol Abduraman. Kahong-kahong karne ang nasabat ng Marilao Police nang matsyempuhan ang pagkakarga ng mga ito sa mga trucks sa Barangay Santa Rosa 1 sa Marilao, Bulacan. Simple lang ang unang nasita. Hiningan po silang dokumento, wala po silang maipakita, kaya po kinumpiska na po namin yung 435 boxes po ng hot meat. Pero higit pa ang nabisto nang abisuhan na rin ng pulisya ang National Meat Inspection Service o NMIS. Expired na po yung mga label ng karne. Ang NMIS na po yung nagsabi po na hot meat po ito. 435 kahon ng mga double dead na karne ang nasabat. Mantaking nyo, kung nakarating sa palengke ang mga karneng aabot sa 12,500 kilo. Ang presyo, aabot sa 2.3 milyon pesos ang halaga. Posible po ito na ibenta sa public. Pero sabi umano sa pulisya ng 7 nahuli ng mga double dead na karne at galing sa bayan ng San Miguel, ipapakain lang ang mga ito sa mga isda sa bayan ng Pandi. Inaresto sila at nahaharap sa reklamong paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Sinusubukan pa namin silang hinga ng pahayag. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa publiko sa pagbili ng mga double dead na karne. Hindi rin po ito dumadaan sa tamang proseso. Makakaano po tayo dito ng salmonella na ikasisira po ng ating mga tiyan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya complete failure bilang Education Secretary gaya ng binabanggit ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang banat pa ng Vice Presidente, amoy alak umano si Pangulong Marcos nang makausap niya na mag-resign noong 1 taon kahit umaga pa lang noon. Sagot naman ng palasyo, mahirap maniwala sa madalas na source ng fake news. Saksi, si Van Mayrina. Hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak na. Ganito sinagot ni Vice President Sara Duterte ang pagsabi ng palasyo na naging complete failure umano siya bilang kalihim ng Department of Education. Ang tinutukoy niyang amoy alak umano si Pangulong Bongbong Marcos.
At ang insidente kung kailan daw niya yan naamoy, na magsumiti siya ng resignation bilang DepEd Secretary noong June 19, 2024. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Idinitalye pa ng bise kung paano raw siya pinilit kumbinsihin noon ng Pangulo na manatili sa gabinete at inalok pa ng ibang pwesto para rito. Hiningi pa nga raw ang tulong niya para sa eleksyon 2025. Kaya ang tingin ng bise sa naging tono ng Pangulo. Hindi yun actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yun ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. Ang pagtawag ng palasyo na complete failure kay Duterte, sagot naman nila sa naunang banat ng bise na napag-iwanan ng estado ng edukasyon sa Pilipinas dahil sa mabagal na pagsabay ng bansa sa pagbabago. Si Palace Press Officer Claire Castro, hindi kumbinsido sa kwento ngayon ni VP Sara. Sa kanyang statement, sinabi ni Castro na mahirap raw paniwalaan ang mga kwento ng madalas nagiging source ng fake news. Lahat raw ng kwentong ito ay layong siraan ng Pangulo dahil nais siyang pababain ito sa pwesto para ang bise ang maging Pangulo, bagay na tinawag niyang makasariling hangarin. Ikinumpara rin ni Castro ang Pangulo na maaga raw gumigising para sa mga event at meeting. Di tulad anya ng iba na tanghali na akong gumising. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyo saksi. Unti-unti na lumalapit ang low pressure area sa Luzon kung saan ito inaasahang dadaan o tatawid. Kulitong namataan sa layong 265 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Ayon sa Pag-asa, nananatili ang tsansa nitong maging bagyo. At maging bagyo man o hindi, magdudulot ng LPA ng masamang panahon. Magpapaulan din ang habagat. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng halos buong araw ang ulan bukas sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May matitinding ulan gaya ng sa Aurora, Isabela, Cordillera, Albay at Sorsogon. Maging handa po sa posibilidad ng mga pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, umaga pa lang may tsansa na ng ulan sa ilang lungsod at posibleng maulit po yan sa hapon at gabi. Sa Visayas at Mindanao, umaga bukas may kalat-kalat na ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. At pagsapit ng hapon at gabi, mas marami ng uulanin. May malalakas na ulan kaya maging alerto po sa pagbaha. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.